Today we've got an exciting gift from Toy Kingdom! It's Transformers! Guys, it's Transformers 1 Galaxy version from Blockies. So we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So let's find out which character we're going to get on each box. Whole set guys, whole set itong ating re-reviewin right now. Kaya nga bago tayo mag-start, special shoutout muna sa Toy Kingdom for sending us this whole set ng Blockies Transformers 1 Galaxy version. Once again, Toy Kingdom, thank you so much! Meron na tayong separate video kung saan in-unbox natin yung bawat isa sa kanila. So on this video, isa-isahin lang natin yung pinaka-details nila bawat isang characters na meron tayo right now. First, we have here si Hound. And included na rin dito yung kanyang pinaka-stand. And may kasama din siya dito yung blaster niya. Okay, yan ang pinaka-details ng blaster. Yung blaster nila, nothing special naman. Parang it's a generic blaster lang sa kanilang lahat. Pero check natin yung details dito ni Hound. Ayan yung pinaka-details niya. Maganda naman yung face sculpt dito ni Hound. And mapapansin nyo nga, cogless din sila dito. Wala pa silang mga transformation cog dyan. Pero at least may resemblance talaga sa G1 na Transformers yung pinaka-look dito ni Hound. Ayan naman sa likod niya. Parang baliktad. Baliktad yata. Baliktad pala to. Yan. Okay. Baliktad pala kasi nandun yung pinaka-belt niya sa likod. Okay. So, ayan. Ang pinaka-itsura dyan ni Hound. Mamaya na natin guys, i-check yung articulation ng bawat isa. Kasi isang buong set naman tong ating inopen. Next, we have here naman si Wheeljack. Check natin yung pinaka-details niya. Parang medyo nafa-flat lang ako dun sa face mask niya. I don't know. Parang there's something gusto kong i-adjust pa dun sa pinaka-faceplate. But at least yung color niya and overall look dito ni Wheeljack is malaki yung resemblance pa rin dun sa G1 na design niya, which is good, especially yung ears niya dito. Yan yung umiilaw-ilaw dun sa G1. So maganda rin yung design dito ni Wheeljack, and yung accessories niya nga dito kasama din yung generic blaster niya. One thing that I noticed is that sayang din yung opportunity na sana nilagyan nila dito ng shoulder cannon din, even then dito si Hound. But I think hindi na nila nilagyan nun kasi nga mga cogless pa naman sila dito. Maybe that's the reason na hindi na sila naglagay ng mga shoulder cannons nila. Next, we have here naman si Ironhide. Check din natin yung details dito ni Ironhide. Okay, nice. Para magkamukha yung parang pinaka-face nila. May pagkahawig silang dalawa. Pero yung helmet nila at least maganda and magkaiba naman. And then yan yung iba pang looks dito ni Ironhide, which is good kasi malaki din yung resemblance niya sa kanyang G1 design. And may kasama din siya ditong generic bang-bang niya. And as you can see nga, butas din and cogless pa dito si Ironhide. Next, we have here naman itong character na to na parang hindi ko gaanong nakita doon sa Transformers 1 na movie. Pero included siya dito and isa siya sa medyo parang may pagka-unique na design sa kanilang lahat kasi isa siya sa may mga wings. Maganda naman. Actually, maganda yung pinaka-armor dito ni Death Tracker and yung bang-bang niya. Yan ang pinaka-itsura dyan. Okay naman yung itsura niya. Actually, may pagka-unique nga. And then, may accessories pa siya dito sa ilalim ng kamay niya. Diba? Maganda rin naman maganda dito yung design. Okay, so yan si Death Tracker. Next, we have here naman si B127 and check natin yung details niya. Iba na yung face niya doon compared kala Ironhide and Hound kasi dito medyo malapad na yung mukha dito ni Bumblebee and makikita mo naman na talagang nakasmile siya dyan. Okay, yan pa ibang details niya sa kanyang body, yan sa likod. Okay, goods. Ang medyo nitpick ko lang sa design ni Bumblebee medyo halata na mga printed lang dito yung ibang details ni Bumblebee. So sayang lang, sana hindi black yung ginamit nila dyan para hindi gaanong halata na printed lang. I hope gumamit sila ng medyo darker tone na yellow or medyo brown para mag-complement pa doon sa yellow. Kasi pag black medyo kita mo agad din na printed siya. So yun lang naman for me. Pero overall, itsura pa rin dito ni Bumblebee, super friendly pa rin kahit na may hawak siya dyan na generic na bang-bang. I think napagpaliktad ko yata yung baril ni Death Tracker tsaka ni Bumblebee. Let's proceed naman ngayon dito kay Orion Pax. And as you can see, check natin yung details niya. Okay, kamukha naman niya sa movie. Iba naman yung kulay ng decals doon ni Orion Pax, which is hindi gaanong halata compared nga doon kay Bumblebee kasi masyado contrast yung yellow and black. Ito kay Orion Pax, nag-complement naman yung mga decals niya dyan. Okay, yan pa yung itsura niya dyan. And may hawak siya ditong blaster niya, which is yung blaster na ginamit nila doon mismo sa
movie. And this one is yung Cogbot mode na ni Orion Pax. Hindi na ito yung cogless niya. Kay Bumblebee parang cogless pa siya dito. Ito ba yung look niya? Kasi alam ko nung nagkaroon siya ng cog, mas naging gold na siya. Yung pinaka-color niya. Pero anyway, ito na si Orion Pax. Next, we have here naman another Optimus Prime. And this time, si Optimus Prime na siya kasi nandun na mismo may tricks of leadership sa kanya. Okay, check natin yung details niya. Ang ganda ng helmet. Ganda, ang ganda. Ganda ng pagkakatake nila sa helmet ni Optimus Prime dito. Tsaka silver, no? Compare natin dito sa isa niya kanina. Sa cogless lang, di ba, no? Makita mo agad yung difference. Silver na yung ginamit dito, kaya matingkad na yung metallic color niya compared dito sa matted lang na gray yan. So maganda yung details dito ni Optimus Prime. And ang nagpaganda pa dyan kay Optimus Prime is may kasama na rin siya accessories dito na kanyang Energon Axe. Yung Energon Axe niya is transparent na nakapagpadagdag pa talaga sa angas nung kanyang accessories na yan. Okay? And of course, may kasama din siya ditong generic din na blaster dyan. So yan si Optimus Prime. Next, nandito naman yung kanyang best friend na si Megatron. Dito is Megatron na siya. Check natin yung details niya. As you can see, nandun, namarkahan na siya or na-weldingan na siya ni Sentinel Prime dun sa pinaka-chest part niya. In-include pa rin nila yung sticker doon na Decepticons dun sa shoulder na binigay sa kanya ni Orion Pax. Diba? Yan ang overall look ni Megatron. Yung face niya dito parang hindi gaanong ka-menacing. Tsaka alam ko dapat red na yung eyes niya dyan. So baka Cogbot mode lang to. Hindi Iba na yung look niya. Megatron na yung look niya dito. Anyway, kasama pa yung accessories niya dyan na may minigun din siya dyan. And then yung kanyang plasma cannon. So yan si Megatron. And last, we have here naman si Sentinel Prime. Check natin yung pinaka-details niya. Ang ganda. Ang ganda ng details ng Sentinel Prime natin. Dito, okay na okay. Ganda, di ba? Nag-complement talaga yung metallic blue niya compared doon sa metallic gold naman na ginamit din sa kanya. So napaka-royal nung dating niya kasi mga colors na ginamit talaga sa kanya. Swak na swak sa kanya. Yan pa yung details niya. Even yung wings niya. Ang ganda ng pagkaka-design sa pinaka-wings niya. Ayan, okay. And then as you can see here, nandito yung kanyang pinaka-weapon. Kanyang Thanos sword. Ganyan. Paraw sila ng weapon ni Thanos na pwede mong tanggalin yan tapos ipahawak yan dito naman sa kabilang kamay niya. Overall, ito ang pinaka-design dyan ni Sentinel Prime. Now, para sa articulation nila, itong si Sentinel Prime na lang ang kukunin natin. Kasi halos pare-pareho lang naman silang lahat. So, sa head nila, may look up na ganyan, may look down na konti, and then may rotation din dyan sa kanilang head. Pagdating sa pinaka-shoulder pads nila, halos lahat sila nagagalaw itong shoulder pads nila. Ang pinaka-difference lang dito kay Sentinel Prime, pwede mong ipwesto ng ganyan yung shoulder pads na. Yung iba, nagagalaw lang pero parang hindi sila naka-design na nakaangat tulad nung kay Sentinel Prime. Yung sa arms niya, pwede siya mag-arms wide open. Maganda ang arms wide open niya. And of course, may rotation din dyan sa kanyang pinaka-shoulder. Pagdating sa kanyang elbow, yan ang pinaka-bent ng elbow niya. Sa kamay, naro-rotate siya ng ganyan. Elbow niya actually double jointed yan. Ayan, meron siya dyan and meron din doon sa pinaka-baba. Pagdating sa waist, ito lang yung pinaka-rotation niya dyan. Wala nang any ab crunch. And yung kanyang Van Damme split, ang ganda ng Van Damme split nila. And then yung kanyang high kick, ganyan. Yung kanilang back kick. Sa knee pads nila, wala na rin any articulation dyan. Yung knee bend nila, ganyan ang pinaka-knee bend niya. Sunod na articulation yan is dito na sa pinaka-paa niya, which is a ball joint yan. So, naro-rotate lang natin yan ng ganyan yan. May up and down na ganyan. Yung iba dito, kanila, wala naman wings tulad ni Sentinel Prime except kay Death Tracker. Pero yung wings dito ni Sentinel Prime, ball jointed naman yan. So, pwede mong ma-move yan ng ikot ng ganyan, up and down. So, may mga tiltage din ganyan. Which is good kasi maganda yon pag pinoposing natin si Sentinel Prime. Maganda yung dating. Bukod guys dito sa mga accessories na hawak na nila ngayon, meron pa silang extra accessories dito which is yung mga alt hands lang nila. And also may mga coins lang din na kasama. Sa likod niyan may mga QR lang sila dyan ng blockies. So yan lang yung mga accessories na included sa bawat isa. And another gimmick dito kasama ng mga stand nila, pwede nyo pagduktungin yan yung mga stands nila kasi meron yung mga pegs dyan. So makikita nyo nga dyan, may mga pegs yan dyan. So parang interconnectable lang yung nakastand nila. So kung gusto nyo silang i-line up lahat, pwede. Yun nga lang, ang line up nila is puro pa horizontal lang. Sana naglagay din sila na something na connector sa harap or sa likod para malaro mo din yung parang pinaka-connection nung pinaka-base nila. If you are planning to buy these
is Transformers 1 from Blackies Galaxy version. Ang price range nila is around 450 up to 600. So there you have it now guys. Ito na ang ating Blackies Transformers 1 Galaxy version. What do you think of this Blackies Transformers 1 Galaxy version? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I know na maraming design na nilabas si Blackies and I'm glad na isa to sa mga designs na nilabas din nila. Medyo may pagkapunggok yung dating. But what can we do? Kasi ganun yung pinaka-style talaga ng mga figures ni Blackies. Overall, for me, aesthetically speaking, maganda naman eh. Maganda yung look ng bawat isa nila dito. Natutuwa nga ako kasi kahit yung mga ibang characters natin dito, especially si Wheeljack, nakuha pa rin naman yung parang pinaka-look nila from G1 cartoons. Pagdating sa overall quality, yung plastic nila maganda pa rin. Hindi sila masakit sa kamay. And actually, may pagka-soft ng konti. Mararamdaman mo ganda ng quality ng plastic nila. And even sa kanilang articulation, maayos din naman eh. May kulang lang ng konting higpit pa sa mga fittings ng mga arms sa ibang characters. Pero overall for me is goods na goods din naman yung articulation ng bawat isa. I wish na nagdagdag lang sila ng mga accessories pa sa ibang characters kahit na mga side characters lang naman sila. Sana yun nga, nilagyan nila ng mga shoulder cannon para at least may option ka lang na pwede nilang hawakan yung baril nila ng ganyan or tulad nga sa G1, pwede nilang ilagay yan dyan sa kanilang shoulder which is yun yung meron sila sa mga original designs nila. For me, ang pinakagusto ko sa buong set na to is walang iba kundi dito talaga ako kay Sentinel Prime. Ang ganda nung color scheme niya, ang ganda nung accessories na binigay sa kanya. Overall, dito ako naastigan talaga pagdating kay Sentinel Prime. Kumbaga, siya ang pinaka nag-stood out sa akin sa buong set na ito. Maganda rin naman yung kay Optimus Prime, especially itong transparent na Energon Axe niya, but still, my vote is mapupunta doon kay Sentinel Prime. How about you guys? Sino ang pinaka-favorite nyo sa buong set natin ng Transformers 1 Galaxy version ng Blackies na ito? Please let me know naman sa comments down below.